What's up? Yan, muli nagbabalik. Yan. Bali, ngayon for today's video, gagawa tayo ngayon ng isang Japanese Oriental. This time, colored naman tayo. Yan. Nagkaroon kasi tayo ng Taiwanese na kliyente. At syempre, shoutout sa katrabaho kong Taiwanese dahil siya nag-refer nito. And hindi natin bibiguin yung kaibigan natin na Taiwanese dito sa pyesa na to. At tara, samahan niyo ako. Enjoy natin tong buong video. Tara, let's go. Bali, tatlong karakter yung nandito sa itong nandito sa front ng braso niya. Nandoon yung Daruma and yung pusa saka yung koi fish. Yung koi fish lantern dapat yan, yung lantern na koi fish. Kasi pinabago niya, gusto niya yung talagang koi na isda talaga. Kaya pinagbigyan natin si client, ginawa natin yung trip niya. At yan yung kinalabasan ng niya. Mga lucky charm yan mga lucky charm yung pinagawa niya. And alam niyo naman ang mga Taiwanese, naniniwala, may mga may mga matitibay na paniniwala sila pagdating sa swerte. Halos hindi naman Taiwanese, pati mga Chinese, ganyan din sila sa paniniwala nila. Bali, dito, hinayaan nila ako pagdating sa background kasi sabi ko sa kanila, i-incorporate natin base doon sa kanyang braso kasi hindi ko alam kung gaano kalaki yung braso niya kaya yun, nung nagkita kami doon ko na sa kanila pinaliwanag ng mas maayos gamit ang Google Translate kasi ngongo tayo mag Chinese kahit basic hirap tayo. So ayan, kung makikita ninyo meron siyang inner and wrap around kasi yung napag-usapan namin kaya medyo masakit. Bali, pala to, dalawang part itong video na to, and this is the part 1. And natin, mapuputol to for sure kasi nga hindi naman niya kakayanin matapos yan. At namin trim na kami diyan kaya medyo chill siya diyan, hindi siya masyadong magalaw. Pero sure ball ako pagdating sa dulo, bibigay siya diyan. For the materials, ang gamit ko diyan is 5RL 9 round shader, 15M1, tsaka 9M1. Bali, hindi ko masyadong minaximize yung mga needle na gagamitin ko kasi alam ko namang magkakaroon pa kami ng second session. Yung ginamit ko dyan mga needle is yung para lang talaga sa gagawin namin for today. Kaya ayan, mahaba-habang session to. Mula sa line works hanggang sa shading dun sa front. Inabot kami sa pagkakatanda ko, inabot kami ng 8 hours. 8 hours kami inabot yan. Ang dami rin kasing detalye. And advantage lang kasi medyo matagal-tagal na ako gumagawa ng Oriental and nasasanay na ako sa mga old school. Although hindi to masyadong old school kasi pinayagan nila ako na magkaroon ng touch ko Kaya dun ako natuwa nung sinabi nila na hindi ako ganun kagaling mag old school. Pero sabi ko, ito mga kaya ko to. Pinaliwanag ko rin naman sa kanila bago namin gawin. Pumayag naman sila. Nagustuhan naman nila yung paliwanag ko. Kaya ayun, nag-go kami dun sa gusto ko. And yung pagdating sa pagpa-power line, iingatan nyo na lang na huwag kayo makadurog ng balat. Kasi prone yan Prone yung power line sa pagkakasira ng skin. Kung kaya nyong tiyagain na humagod ng mabagal, tiyagain nyo. Kasi talagang pagka pinasadahan niya ng mabilis ang power line, hindi talaga nagiging maganda yung resulta. Tapos sa black and green naman ng background, opacity yung ginamit ko dyan. Although may wash pa rin ng kaunti, pero more on opacity set yung ginamit ko dyan. Kasi maputi si client and gusto kong palabasin ng solid yung pagkaka-gray nung niya, background niya. Basta may mga may mga kanya-kanyang twist naman kung paano natin ginagawa yung pyesa. And nagkakatalo na lang talaga sa artist kung paano niya ginagawa. Nakakatuwa lang dito si client kasi alam niyo yun, bibihira ako makaka-encounter ng mga Taiwanese na kayang tumugal ng mahabang session. Siya, alam ko wala na yung talab ng naming cream. Tinatanong ko naman siya every time na magbe-break time kami, every time na iihi siya. Tinatanong ko siya palagi kung kaya pa niya. And kaya pa naman daw niya, and at the same time, talagang mahaba na yung session kasi sa pagkakatanda ko, ang aming cream inaabot lang siya ng 3 hours lang Pero ito talagang inaabot kami ng 8 hours. And siya talaga nagsasabi na go pa namin.
Ayun, natuwa naman ako kasi syempre ito paano makakatipid tayo sa materyales. Kasi syempre pag next session yan, another setup na naman, another na naman, trabaho na naman. Pero syempre hindi naman natin inaanahan yan. Hindi natin tinatakasan yung obligasyon na yan kasi kasama yan sa binayaran ni client. At syempre, sikreto ko na kung magkano binayad ni client. Kapag Taiwanese talaga mataas magbayad yung mga yan. Kasi sanay yan sila sa mataas na value ng tattoo. Alam nila kung gaano kamahal ang value ng tattoo. Anyway, sa lahat ng gusto magpa-tattoo mga brad, message nyo lang ako sa akin dalawang FB page, JMTTV, yan. Tsaka JM Tattoo. Dalawa yan sila. Pwede nyo kayo message dyan kahit alin dyan. Pwede kayo mag-inquire dyan. At pwede rin kayo mag-message sa aking mga Mina account. Dalawa din yan, Peter Joseph tsaka Peter Joseph Opus 2. Yan. At hindi lang yan. Pwede rin kayong mag-message sa aking TikTok account. Pwede din kayo mag-message doon, mag-inquire. Pwede, mababasa at mababasa ko yan. At syempre, meron din tayong YouTube channel. Pa-subscribe naman ako mga tol, ano lang yan, lambing lang yan. Pa-subscribe naman ako ng aking YouTube channel para mag-grow yung community ng aking YouTube channel. Ano lang naman yan siya bali tambakan ko lang ng portfolio yan. Walang kinikita yan mga brad, kaya pa-subscribe na lang ako. Salamat! Balik tayo dito sa pyesa. Papunta na ako ng color dito. Yan, makikita ninyo. Yung kulay na itong pyesa niya is talaga nanggaling yan sa original na binigay niya sa akin. Ni-remake ko lang kasi nga nakatapo na siya sa balat and ano na siya, hindi na siya applicable gamitin. Kasi maaaring ma-deform na yung reference namin. Kaya ang ginawa ko sa kanya, ni-redrawing ko talaga yan. Ni-redrawing ko yan siya para pag inilapat ko, makukuha ko pa rin shape niya. Walang made-deform, 'di ba? Wala doon sa koi, sa pusa, sa daruma. Yung background, prinihan ko na lang yung mga yan. Kaya walang dyan, walang aberya dyan. Tuwan-tuwa naman si client dyan kahit mukha na kasi mangot. Kasi siya sa nagiging resulta doon sa tattoo niya kasi nga, syempre, mura na nga yung tattoo na mura na yung nakuha niya sa akin compared doon sa mga kapwa niya Taiwanese na nagtatattoo. Medyo may kalaparan nga lang yung yung braso ni client. Medyo malapad kasi may chubby-chubby siya Pero okay lang din naman, at least kahit pa paano. Na-challenge tayo dun sa laki ng braso niya and na-enjoy ko talaga yung pyesa kasi minamaximize ko yung knowledge ko pagdating sa Japanese Oriental kasi isa sa mga ina-apply ko dito sa skill ko na ma-adapt yung tradition ng mga Taiwanese tsaka Chinese kung paano gumawa ng isang traditional tattoo lalo na mga Japanese Oriental kasi maraming bansa ang tumatangkilik pa rin ito hanggang ngayon and talagang hindi nawawala pagdating sa usapan ng tattoo. Marami nga lang rules, marami nga lang sinusunod na batas pagdating dito sa Japanese Oriental and hindi pa ako ganun kagaling para malaman lahat 'yon. May mga ilang rules lang din naman ako na alam ko pero syempre hanggang ngayon inaalam ko pa rin yung iba. Kaya syempre makakadagdag yun sa akin pagdating sa technicality ng pyesa. Kung may maka-encounter man tayo ng mga Taiwanese, syempre hindi tayo mahihirapan sa kanila mag-present ng pyesa if ma-approve ba niyo o hindi. Malaking tulong din sa akin yung panonood ng Ink Master kasi meron doong Japanese Oriental artist na pagka may Japanese Oriental na usapin, nakikinig ako doon sa komento niya. Malaking tulong mga tol yung panonood din niyo ng mga tattoo videos. Hindi lang about sa technicality, kundi yung kung paano ginagawa, ina-adapt, paano sinusunod yung ruling ng pyesa. So, ayan, balagbag na yung natin dito, balagbag na yung pagtatattoo natin dito kasi nagko-colored na tayo, talagang baunan na tayo ng middle dyan. Pero hindi ako nagbabago ng voltahe mga tol baka akala ninyo nagbabago ako ng voltahe, hindi. Bali, 8 volts ako sa 8 volts ako dun sa liner, 8 volts din ako sa shader. Komportable kasi ako doon kasi yung mga machine na ginagamit ko, matagal ko nang gamit yung mga yan. Kaya kabisado ko yan kung anong voltahe ang gagamitin ko. Hindi ako nakadurog ng balat, hindi ako nakasira. Sanayan lang naman yan mga tol. Kaya try nyo rin, tingnan nyo kung saan kayo komportable. Importante talaga dyan yung comfort ninyo, kung saan kayo komportable. Kasi kung hindi kayo komportable, tigilan nyo yan.
magpunta kayo doon sa kung saan kayo komportable. Magiging problema nyo kasi sa dulo yan. Kaya ayan. Bali hanggang dito na lang muna yung pagsasalita ko. I-enjoy nyo na lang yung kabuuan ng video. Yan, kasi wala na akong halos masabi. Halfway na kami ng tattoo niya dyan doon sa front ng ng arm niya. And hindi naman namin kukulayan yung yung inner arm niya kasi nga magkakaroon pa to ng part 2. Abang-abang kayo mga tol sa part 2 nito. And wala pa kaming schedule kasi gusto ko fully healed pag binalik niya sa akin yung pyesa. And yan, hanggang dito na lang muna ang video natin mga tol. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At kung di dahil sa inyo, wala akong sitwasyon na to. Maraming salamat. Ingat. God bless. Bye-bye.